sa atong bagong tulumanon nga nagdipinsa sa atong katoliko nga pagtuo kini inyo suon sa kanginan. Nestor Calyaw mag paliwanag og magdipinsa sa atong katoliko nga pagtuo. Og kini nga tulumanon pasigda agi pasigdahan sa katoliko nga pagtuo, tulumanon sa kaoras nga magsugod sa alas 4 hangtod sa alas 5 sa hapon kada Domingo ni nga tong gipasugdahan sa atong basic ecclesial community o Family and Life Apostolate sa Locsoon Parish, sakop sa Diocese of Naval. Pagpanlipod sa katoliko nga pagtuo. Agi pagsugod sa ngalan samahan sa anak sa Dios Espiritu Santo, amen. Dalaygon nga Dios, nagadayeg salamat kanimo. Padala ri kanagon lamdag sa imong barsing. Blang Espiritu Santo, may magagiya ko na sa imong kisipan aron pagsangyaw ng ebanghelyo sa kaluwasan. Kining tanan ipangayo pinagi ni Kristo nga mo Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Dios Espiritu Santo, amen. Okay, usbon ko mayang hapon. Ang atong tulumanon pagpanalipod sa katolikong pagtuo nga gidumala ninyo igsuon sa kanginan ni Nestor Sukwano Calyaw sa Family and Life Apostolate, couple coordinator sa Locsoon Parish. Okay. Kadto ta sa atong pagtimbaya sa atong mga kaigsunan nga suki nga mga tigpaminawan ning atong tulumanon sa pagpanalipod sa katoliko nga pagtuo ato sa atong amahan sa diocese, Bishop Rix Ramirez ang atong amahan sa diocese, o ada ni siya birthday nitong 15 Bishop Rix Ramirez, o ingon man sab si Monsignor Benazir Sosing Junior, ang iyang birthday karong 22. Advance na lang og belated mga kaigsunan. O ngadto sa among director sa Family and Life kang Reverend Father Vidil Mukuro, mo ni siya nga among director nga pare nga nagdumala sa Family and Life. Maayong hapon kanimo, Padre. O ngadto sa atong mga kahigalaan og mga kaigsunan nga nagmonitor kanunay ni atong tulumanon ngadto sa atong pinaka amigo, pinakahigala, ang Honorable Doc Roger Rogelio G. Espina, ang atong buutan nga gobernador sa probinsya sa Biliran. Mayong hapon kanimo, Governor. Og ngadto sa kang engineer Honorable Camilo Biboy Castro, ang atong sa Sangguniang Bayan members sa lungsod sa Naval, atong butan nga engineer Biboy. Mayong hapon pare. Og kang Honorable Miguel Casas Jr. sa Sangguniang Panlalawigan, og sa iyang asawa ni si Captain Merly Casas. O kang Attorney Redentor Bilyordon, ang atong former Vice Mayor sa lungsod sa Naval. Mayong hapon pare. O kang Engineer Jean Bolido, Alfredo Jean Bolido sa DPWH. Mayong hapon, Engineer. Merry Christmas. Daghang salamat. Engineer Will Valentin Estacion sa ASIS Internet and Wi-Fi connection, kauban ni Alice Nokira. Kung gusto mga mapataod o mga internet, kontak lamang sila si Engineer Will Valentin Estacion. Ngadto sa gawas atong nasod sa atong mga Facebook, sa mga YouTube, shout out ngadto kang Jewel Dolly sa Okak, Canada, Old Catholic and Apostolic Church. Mo ni siya atong
kauban sa atong simbahan Old Catholic Apostolic Church o kang paridongdong diha sa Australia. Dongdong og sayang asawa nga si Laling, mayong hapon ninyo da sa Australia. Og dito sa Saudi Arabia sa Jeddah, si Joseph Sanyusa, ang gwapong anak ni Manu Jr. diya sa Eden. Og sa kay Biday Sukwano Arquiliano, tuwa ni sila sa Middle East. O gato sa atong amigo nga dating kagawad sa Barangay Locsoon kang Ruil Bagasina nahas Canada. Mayang hapon nimo diha. Mayang hapon diri sa Pilipinas ha. Wa ko kahibaw sa orasan ninyo dos Canada. O gato sa atong Captain Peter Caliao, nga akong first cousin and for Peter Caliao and family nasa Sambuanga. Ambot na human na bakahag gidry dock man tong ilang barko. O kang Cha Hanulya, Cha Charity. Ang abtikon nga CFD diya sa Manila mayong hapon. Og sa tanan nga mga Lee Minister sakop sa Locsoon Parish sa among grupo sa mga nga gidumala ni Father Ed Abanilla, among kura paruko sa Locsoon Parish. Og sa tanan nga mga fala katang family and life official and members under sa Basic Ecclesial Community kung BEC Locsoon Centro Parish Locsoon BC. Okay. Kami may nagdala sa FL kay may wistik fly man siya o kami nabutang midler sa FL manang family and life. Ngadto sa to mga forest coordinator nga kini yung igsoon o kauban sa akong Mrs. Shirley Caliao mo ang forest coordinator o ang akong assistant si assistant na coordinator Max Josephine Hotara, nga secretary si Jusiper og Nora Gatorian. Kuan mi karon mga kaigsunan dito mi sa sakop to man sa Kulaba, nagbanding-banding ang grupo sa Family and Life dito, ligo-ligo og sa daplin sa dagat sa baybayon, banding-banding sa mga Family and Life leader. Mo na sila dito sa mo makauban o dito gibiyan ko sila kay namatay programa sa radyo o to patiali sila dito karon og nanguli na baka hinay-hinay na lang mo panguli kay marag hapon na. Okay, ngadto sa atong treasurer nga Marcial og Robilin Abellanosa. Si Marcial doon na ni siya gingon nga locksmith kanini ang pagpanduplicate og mga yawi, pag-abli og mga nangangalak nga mga kutsi o gingon man mga balay sa mga doorknob sa mga kuan na andam sa tagana pagserbisyo lang ninyo kung dunay mga yawi nga nahabilin sa sulod sa kutsi sa mga sakyanan sa mga duplicate sa mga yawi mga susi kung dunay nangawala. O yung masab na siya mga pagpasinaw sa mga sapatos o ingon mo sa pagpanahi sa mga sapatos. Nasa may kaniha ang iyang shop. Gamay lang nga tupadong sa ospital nas may kaniha naradia siya. Marcial Abellanosa. Okay. Ngatos ka atong PIO si Nilo og Rosalie humitil ko sa Barangay Milda. Dito mi karon nagakurom og sa atong auditor si Rookie og Sini Piamonti. Mo ni ang grupo na mo dito nagligo-ligo. Og ang ato mga responsible coordinator Hosto si Rebecca Payos sa liko og si Nolasco Evelyn Pahi sa Villa Consuelo og si Pablo Florida Alyasas wala ni nakakuyog sa amo karon, aktibo ni siya pero na nagmonitor gyapon ni siya sa ato diya sa Kapinyahan.
Okay. So, ang wala na ako na-mention, sunod ma-mention na mo sunod pohon. Ato lang meron. Napaday nakalimtan dahil si akong Vice President si Bro Toti. Bro Toti, mayong hapon diha. Di mo, kaya sa iyong kauban keng Sister Rosie. Murang nakadawat naman mo sa ato. Senior citizen. Diri sa Amos, Locson, wala pa yung taon kaya naabtan sa Bagyo. Okay. Mga kaigsunan, ni anata sa katapusan nga gidagkutan nga kandila kaganihang ang kandila nga blue kay sa pagsugod ini kay daghan pa sa atong mga kaigsunan nga mga Katoliko nga wala makasabot, wala makasayod ini kaning upat ka kandila nga naa karon sa altar nga gidagkutan nahurot nagdagkot ang upat ka kandila. Ang pirmiro, first Advent candle is paglaom, hope. Mo naginganlan og prophecy candle. Kay ang prophecy nagtagna sa Isaias nga dunay matawo nga maghari nga Messiah. Mo na siya nga hope sa tuwa paglaom. Prophecy candle ang number 1. Ang number 2, Advent candle is peace, kalinaw. Og mo ni siya ang ginganlan og Bethlehem candle. Reminders of the Blessed Virgin Mary and Saint Joseph. Si Saint Joseph mo niyang buutan nga asawa ni Mama Mary. Nga din gimandaran siya sa Ginoo nga dad-a ang bata kay patayo, dad-a nga to kagi mga sa Ehipto. Listo yung taon mida si Joseph. Punta siya kabuutan nga asawa. Gmano siya ang mga patron sa tibuok kalibutan. Okay, daghan ay nagkuana ni ron ang atong mga kaigsunan nga mga lay minister nagkuana din ni siya, nagdibuto kay Saint Joseph. Dungan ni siya kang mamiri nga kuan Immaculada Concepcion ang gipanamkon nga walay buling sa sala. Okay, muna Immaculada Concepcion. Okay, nara si katulo. Ang ikatulo mga kaigsunan, Advent candle is joy, kalipay, joy, anticipation, color rose, ang color ini, Lord Jesus Christ, both human and divine. O kining kandila ginganlan og shepherd's candle. And the last mga kaigsunan ng ikaapat nga karon gidagkutan ang fourth candle, Advent candle is love. Gugma. Love of God in His only begotten Son, Jesus Christ. O ginganlan kini siya nga kandila og angel candle. Okay. So, mo na siya mga igsunan ko. Ang sunod nga gipabot na to, mo na ang pagkatao sa atong manunubos. 25, karong 25. Mo na siya ang pagpaabot na to. Ang atong Domingo is 26. Sabado, Domingo, mo na siya ang 25 nga atong sa Ulogon. Ang Christmas Day. Diin na tao, magsaulog ta sa pagkatao. Sa dili sa pagkatao, kasaulogan sa kaniniang anniversary sa pagkatao sa atong Ginoong Jesus Christ. Muna siya mga kaigsunan ko. Og mga kaigsunan, mura og ang atong mahisgut-hisgutan sa pagkakaron arita sa atong man kay pauban diri nga para maka-discuss usab ninyo atong pangitaon diri si siya si Attorney Ropel Banyok, ang atong usa ka igsoon nga maaktibo kayong nagdepensa sa atong katolikong pagtuo diya sa Cebu.
si Attorney Rufil Banyok, ug naa ni siya ba sa DYHP Manila siya. Kusog kay nimo dipinsa. Usa ni siya ka SDA, usa ka sabadista nga mi balhin diri sa matuod nga iglesia nga tinukod ni Kristo, ug mao ni siya si Attorney Rufil Banyok, mga kaigsunan. Mao ni siya nga atong pinubangon. Simba-simba sa ni. Okay, mao ni siya. Iganahan man sa tong mga manimbahay, puno-puno ang ilang simbahan. Kay sa di pa magsugod ang simba, naa sila ipanghatag nga kaka. Kaya ba mo kaka? Pakas, bakaon. Ang magkatulikosan, kaon na sa igatong uban, ala, daghan nga limba. At tagtulo ka buwan, naputol lang supply sa Amerika, wa na kaka, wa na sad. Wa na napuno ang simbahan. Pero nalingaw mi dito. Kaya nga naman, ang ilang mga pastor, tungkol magod sa gamay lang membro, inihap ilang mga membro, mahimo nilang bisitaon, o di na ka maka-absent, o di na ka kasimba, maka-absent ka, kausa ka doha, bisitaon ka sa inyo balay. So mabalik ka simba. Grabe ang ilang pag-atiman ba, kay gamay naman sagot sila. Kung yan nagsimba na to, i-mention din mo nga ni acknowledge yuga, ani-ani simba ang itong kauban karon ni Asublat Rufil na, pura sa kayo sa tanindot ko din eh. O labaw tanan, ang atong manggod ini, ang atong pare, di ba yung ingon na to nga, atong ipakita ang atong panaginig sa una, yung sa matong buhaton. Maging uyango, ana, usahay, uyango ta, mura tag manok na lukto. Mura wa naging klaro. Usahay, maging uyango, ana, unya, ang imong katapat, utangan nimo, di na yung ka makalingis pikas, sige ka yung uyango, ana, mura electric fan nga guba. Di na magkatuyok pikas. No? So, dito lahi, kay dito ang ilang pastor, ningon man, Itagalog mga kapatid, ako na Bisayon kay nanantas Bisaya. Ingon sa mga igsuon, mga kapatid, atong ipakita ang atong panaginig sa unay pinaagi sa mga balaanong halo. Ug kini. Bitaw. So, inana ka, bibo sila dito. So, nagkasoon sa ito mong simbahan. Naka-appeal sa ko sa Southern Baptist Church, dito sa Cebu, 5 years ago dito. Unya, daghan kong kaapilan. Unya, kinini ang matikdan ako, kung naging Christian, naka-appeal sa ko. Natingala ko nga sa matag simbahan nga akong natuan. Ang ilang gigamit, mga kaigsunan, ningon sila nga, ang ilang simbahan mo'y tinuod, sumala sa Biblia. So nagwali sila, nga sila ko nang tinuod na simbahan, sumala sa Biblia. O hantod, nga ang atong World Christian Encyclopedia Volume 1, page 17, nagingon, there are 22,190 churches, denominations throughout the world. Doon na 22,190 ka mga lain-lain ng mga sikta sa tibok kalibutan. O kanang maong mga lain-lain reliyon, kanang kong Baptist daan, nagoy Northern Baptist, na Southern Baptist, na Bible Baptist, doon na Grace Baptist, pagkadaghang Baptist, kulos nag-angkon nga sila'y tinuod, gigamit ang Biblia. Isa sumala sa Biblia, una nga akong tima nga ako'y pambit karon, unsa man na yung relasyon sa simbahan o sa Biblia. Ang church and the Bible relationship. Ganun importante man. Because we know, my dear friends, my dear brothers and sisters, nga ang Diyos nagtukod o usa ka simbahan. Nganong nidaghan man yung mga simbahan, nganong nidaghan man yung mga churches, nga si Kristo nagtukod man lang o usa ka simbahan. Kunya, pulos na magigamit ang Biblia sa ilang pagpamatuod. Ha? Now, kita na sayod, nga ang Diyos nagtukod o usa ka simbahan. O kana nga simbahan nga gitukod sa itong Ginoong Kristo, mo na importante, kana nga simbahan na gitawag teaching authority of the church. Buti pasabot, ang church, kana nga simbahan nga gitukod ni Kristo, that church is infallible on matters of faith and morals. Buti pasabot, nga kanang maong simbahan, dunay teaching authority of dili masayok sa iyang panudlo on matters of faith and morals. Muna yung pinaka-importante, nga atong tan-awon yun, o atong pamatud-an, unsa ni nga church, tungkol kay kana nga simbahan, dili masayok sa iyang panudlo. Nganong dili pa masayok? Tungkol kay matod pa sa balangang kasulatan, Kolosas 1:18, Efesos 5:23, Efesos 5:25, ang bana, maong ulo sa asawa, ingon nga si Kristo, maong ulo sa simbahan, o siya ang manuluwas sa simbahan nga iyang lawas. Sa ato pa, kana nga church, dili masayok, tungkol kay si Kristo manday may ulo ni anang maong simbahan. Kung pangutan, kung saan ang simbahan na, daghan man ni karon 22,190 churches, denominations, manday,
Unsa lang simbahan na, mo'y dakong pangutana. Ikaduhang rason, nganong ang simbahan dili masayop, tungod kay ang balaang kasulatan nag-ingon sa unang Timoteo 3:15-16, the church is the foundation of truth. Ang simbahan, mao ang haligi o patukuranan sa kamatuoran. Ug unya, laing rason nga dili masayop tungod kay si Jesus Christ mismo na ingon sa Mateo 28:19-20, panlakaw kamo sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, ug himuan ninyo nga sila ako mga tinun-an ug bunyagi sa kalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Ug timan ako magauban kaninyo sa tanang mga adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mao na nga kanang true church founded by Christ is infallible on matters of faith and morals because Christ himself is the leader of the church. Buti pasabot nga kanang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo dili masayop tungod kay iya kanang ubanan ug iyang gipasali kana nga ako magauban kaninyo sa tanang mga adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. Wa pa man matapos ang kalibutan sa ato pagkanang maong simbahan giubanan sa atong Ginoong Jesucristo. Amen. Amen. Ang dakong pangutan naron kay daghan may moangkol nga sila tinuod. O muadto ka sa Southern Baptist, kami tinuod sumalas Biblia. O muadto ka sa Iglesia ni Cristo, mingon kami ang tinuod sumalas Biblia. Adto ka sa Saksi ni Jehovah, kami ang tinuod sumalas Biblia. Unsa man lang simbahan na og maohon puro sa man angkon. Atong pamatud-an pinagi sa Biblia og mga referensya. Kini nga church dunay upat ka mga timaan ug ato kanang gilitok atol sa atong pag-mention sa Apostles' Creed nga we believe in one holy Catholic and Apostolic Church. Amen? Nganong one man tungod kay si Kristo nagtukod lang og usa ka simbahan. Mato pa sa Mateo 16:18 sa Latin nga pinulungan, to is Petros it superam Petram edificabo ecclesia mia it poting feri non prevalibon adversus ia. Sa English pa daw, at Peter upon this rock, I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Ikaw si Pedro, og ibabaw ni bato, tukuron ko ang akong simbahan, og bisan ang ganghaan sa impyerno, dili makalumpag niini. Amen? Christ mentioned only one church. He said, I will build my church. He did not say, I will build my churches. So there is only one true organization, one true church founded by Christ. Ikaduha, holy. Nga naman, tungkol kay ang tukod nini balaan man sa Lucas 1:35, ningon sa Latin nga pinulungan, idiyo kiikod ng sitol vocabitor filius Dei. Ang bata nga matao, panganganlan o balaan, no? Ang nagtukod nini balaan, busa, kini nga simbahan balaan. Ikatulong anong Katolik, ang kahulugan sa Katoliko, aktibo man itong CFD din na sayog ta. Gikan sa Greek na pinulungan, Katahulos, Katolis, Katolikos, ihubad ka na sa Spanish, Katoliko or Katolika, o sa English pa, Universal, whole world, all nation general. Sa Binisaya pa, tanang ka na sulang, tibo kalibutan, makailapon, mao ka na Binisaya sa Katoliko. O ang simbahan, ipasangyaw man sa tibo kalibutan, muna nga siya, hingalan o Catholic. Apostolic, tungod kay ang simbahan, mga higala, mga suking tigpaminaw, nga ni adinhe, kay mga tigpaminaw, magkunin tagabuhon na to. Apostolic, tungod kay gitukod man sa patukulanan sa mga apostolis. Ang dakong pangutana ron, nganong Roman man, nga ang matuod nga simbahan nga gitukod ni Jesucristo, dito man sa Jerusalem, sa year 33 AD. Nganong moingon man ta, Roman Catholic, ngalayo naman ang Roma. That is a valid question, mga kaigsunan. No? Because we want to prove the Roman Catholic Church as the true church founded by Christ using the Bible. Atong iprobal nga pinasikat sa Biblia. No? Ang matuod na simbahan gitukod sa Jerusalem sa Mateo 16:18. Nganong niabot man sa Roma? Ang tubag tungod kay ang order, ang command ni Jesus Christ ga sa Mateo 28:19, panlakaw kamo sa tanang katawan sa tibuok kalibutan. Tibuok kalibutan. Pero gikan sa Jerusalem asa man mipadong nga simbahan dito sa Roma. Nakara sa Roma 1:7-8 ating pabasa. Sister, mas mayong atong basahon. Naghimo ko guys, kaya ron nga atong sapat ang mga topic. Huwag na ito pabasahan sila sa uban aron nga mapaspas. Okay, Roma 1:7-8. Busa Sofia kabakutan diha sa Roma nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan.
hatagan unta kamo grasya o kalinaw sa Dios nga atong amahan o sa Ginoong Jesucristo. Okay. O sa ingon busa, gisultihan ko kamong tanan diha sa Roma. So na-mention sa Biblia diha sa Roma. 8, atong tiyoso pagbasa sa 8, sister. Sige. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Jesucristo alang kaninyong tanan. Kay nagsamyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Okay, so klaro. Napasalamat. Tungod kay nasamyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Na-mention nila ang Roma. Una ang center of Christianity. Atong sundan, kay katulad sa husgado, kami mga lawyers, kung magibati sa husgado, dili pwede nang musulti lang kung kay ebidensya. No? Kinahanglan ang imong argument must be substantiated with evidence. So karon atong gitan-aw pag-ingon to, Catholic Church ni gitukod sa Jerusalem, diin man siya padung sa early years of the church. Gikan sa Jerusalem dito sa Roma, nabasa na to. Gikan sa Roma asa man padung ang simbahan. Dito sa uban pa mga lugar, Roma 15 ato basahon sis. 24 ato 25 kama 28. Ato paminahon ang balaang kasulatan aron nga atong gisundan ron pinaagi sa Biblia. 24 ato sa 25 kama 28. Naglaom ako nga mahimo kunat kini karon. Hapit ako Okay. Mura og ayuha microphone. Nga naman yung microphone hindi man kayo magpidog-pidog man. Klaro kayo basi magduda ta protestante ning wala. Microphone na. Naglaom ako nga mahimo kunat kini karon. Muhapit ako diha sa akong pagkainon sa Espanya. Ug human ako malipay sa pagig-uban kaninyo sa makadiyot. Tabali ako sa pag-adto dito. Okay, kama 28. Kung mahimo ko na kini ug ihatag ko kanila ang kwarta nga gigamot alang kanila. Mugikan ako paingon sa Espanya ug duawon ko kamo sa akong pagpaingon dito. Okay. So klaro, gikan sa Jerusalem asa pa daw ang simbahan? Sa Roma. Gikan sa Roma asa pa daw? Litra por litra nabasa sa Biblia. So kanang mga lugar ra din ha, magsulti ra ta Ginoo. Ug atong i-trace ang history kanang mga lugar ra diha mo'y una nga nahimong Katoliko. Amen? Na unsang hitabuak, mag-istorya ta Ginoo, ebidensya atong basihan. Ang Pilipinas, my dear brothers and sisters, kaniadto ang mga tao sa Pilipinas nag-ampo sa anito-anita, muampo sa adlaw, muampo sa buwan, makakitag akong bato, mag-ampo, makakitag akong kahoy, mag-ampo. Wa pa ta makaila og doon na by Jesus Christ before 1521. Kinsa may nagpailaila na to nga naa kay Jesus Christ. Ang mga expedition gikan sa Espanya. Amen? Kay kadto si Ferdinand Magellan usa ka Portuguese, mibiyahe siya under the flag of Spain, under the history, di ba? Nung doon ta sa history, unya pagbiyahe nila dahil 5 ka mga barko, kauban nila ang usa ka pare na si Father Pedro de Valderrama. Amen? O ni adto gigayuna base sa history, Philippine history by Saidi, Philippine history by Bation, nagklaro gyud nga pagdunggo ni Magellan dinhi sa ato gipahigayon ang unang misa dito sa Limasawa Island ug kabunyagan ang unang mga Kristiyano sa Sugbo, ang atong silingang probinsya sa Sugbo. Diha kita gipaila-ila nga dunay kay Jesus Christ. Amen. Wa pa makailain taon ang mga Pilipino og Jesus Christ. Oy. Dili lalim ang kaagi nganong nakailata nga na ay Jesucristo. Mabita na nga dito sa Limasawa Island, kapoy magbasa usahay sa Philippine story na amat ko diri. Kapoy basa usahay kay Boring. Ato na lang hinumduman ang inyong paisano nga si Yuri Villame. Diba? Ngayon sa on March 16, 1521, when Philippines was discovered by Magellan, they were sailing day and night across the big ocean until they saw a small Limasawa Island. Diba? Unya, ngayon si Constanza, when Magellan landed in Cebu City, Raha Humabon, meet him, they were very happy. All people were baptized under the Church of Christ, and that's the beginning of our Catholic life. Amen? Maunay hinungdan nga nakailata Jesus Christ in town. O muna gingos Biblia, isanyaw si Kristo sa lugar nga wa pa makailag Kristo.
ang atong mga igsoon sa laing tinuhan nagsangyaw, dawat na maglimpyo. Linaw na panahon na ilang sangyaw. Ang pag-abot sa Katoliko, wa ta kaila itaw magpasalamat ta. Ngano nakailat ang Jesus Christ tungod sa expedition ni Magellan ug tungod ni Father Pedro de Valderrama nga mo nagpaila-ila nato nga naay Kristo. Dinhi sa atong kalibutan naghalad sa kinabuhi. Amen. Kaya man Santos Camisa, ang Santos Camisa history na. No, mag-history na tinuod. Atong gitrace ang Biblia. Wa man nagpaila-ila to ang Espanya Katoliko man na. Anong Katoliko na mention ng Biblia? Unya sila mo nagpaila-ila na ito. Muna history. Muna pag-prove nga mauni hinungdan niya nga nakailat na Jesus Christ. Kadako dahil nato mga higalag, mga kaigsuunan, ang atong history magkapabukas atong mga mata. Nga kininiang kadako na itong kalipay na kaniadto sa wak pa mo abot si Father Pedro de Valderrama, wak pa ang expedition ng Magellan. Ang mga Pilipino nagsimba lang og mga Diyos-Diyos, nagsimba sa bato nga dagko, og naay adlaw mo simba, og naay buwan mo simba, og ting-uwan way adlaw wa ko'y simbahon. So, napaila-ila di ay, nagdunay Jesus Christ, kasi magmisa ni Magellan dito sa Limasawa, kanang format sa misa daan naman na. Namin ang pare, Ginoong si Kristo nag-ingon kasi mga apostoles, ang kalinaw ihatag ko kaninyo, ang ako kalinaw ibilin ko kaninyo, ay tagda ang mga sala ko diya pagsalig sa imong simbahan. Di ba? Na-mention si Jesus Christ diya. Una tang nakadungog na doon ay Jesus Christ because niya itong Father Pedro de Valderrama. Amen? Mauna nang-ani ta karon. Mauna ngani ang ta Katoliko ta karon. So muna hinungdan, unya, atong gitrace ang history. Unya gawas anang history pinaagis Biblia ang kinini ang atong mga leaders, ang kutay sa mga leaders, ang mga Santo Papa gikan San Pedro, tanan yun ang kutay. Way bugto hantod karon ni Pope Francis. Way bugto ang mga Santo Papa sa simbahan Katoliko. Ug imong pangutanon ni anang first century kinsa inyong leader makatubag ang Katoliko. Yan ang second century kinsa inyong leader makatubag ang Katoliko. Yan ang 10th century kinsa inyong leader matrace kana sa simbahan Katoliko. Ang ubang reliyon pangutan dili makaila kinsa ilang leader. Ngano man kay hinimo naman og ginukod naman sa tao. Amen. Ang simbahan Katoliko, the only church that can trace back its history from the apostles and from Christ is the Roman Catholic Church. Amen. Ato na nagulbahan pinagis Biblia. Now, arita sa encyclopedia, ang The New Book of Knowledge, volume 16, page 289. Ato ibabasa kay gawas Biblia, arita sa referensya. Aron nga maklaro gyud nga lig-o ning atong ebidensya. Ato ibabasa ang sister, kaysa magbasa. Uliw ko. Ato paminawon, ato na prove pinagis Bible. Ato tiwasan sa referensya. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the Church. The Church may be described as the society that Jesus founded, which is vitalized by the Spirit of God and organized according to the structure which He established. The history of the Roman Catholic Church traces the destinies of that society from its beginning until now. Okay. So ang atong referensya ang The New Book of Knowledge, volume 16, nagsulti yun. Ang Roman Catholic Church is the true church, no? Founded by Christ. Klaro na, bisag asa ka dapat mulusot, altas Biblia, okay. Altas referensya, labaw pag okay. Amen? Amen. Amen. Dili na nimo matuis, mga kaigsunan. Dili matuis na. Ligo na, o gipasalig itong Ginoong si Kristo, balikon ako. Ang sa Mateo 16:18 ingon siya, to is Petros, it sobrang pitang, edificable iglesia miyam, it portent very non prevalibon, adversos iya. Gipasaligan niya, nga ikaw si Pedro, ibabaw ni batutukuron ko ang akong simbahan, nga bisan ang ganghaan sa impierno, dili makalumpag nini. Manang dili malumpag ang simbahan bisan kung saon. Amen? Throughout the ages naa ang simbahan Katoliko. Unya, naunsa mahitabo nga
kining ang atong maigsuon, ila man tag ingnon nga sila tinuod. Ang Biblia na ba ilang gamiton? Nga naman, kining Biblia na kaigsunan, unsa may history ani. Ang history sa Biblia, wa ni, mag-istorya kay tinuod ba? Mag-istorya kag ebidensya. Kay dili man ta speculative, no? Labi ng anak kaskurti di, pwede, oy. Wa kay, sige lang kay istorya, wa ebidensya. Kining Biblia, wa ni matagak, hikan sa langit. Ha? Kay dunay maingon nga natagak ni gikas langit, magraduha ta kinsa kanang tawhana. Wa gyud ni matagak, wa mag-uwan, wa sa history nga dunay higayon nga nag-uwan og Biblia, nga natagak ni ang Biblia natagak sa gikas langit, limpyo na ni atong gidawat. Wa gyud. Amen. Wa gyud. Sa to pa ang ebidensya nagutyag nganong nahipos man ni nganong nalibro man ni. Ha? Dunay responsable nganong nahimo ni kani. Kay wa ni matagak gikan sa langit, wa mag-uwan og Biblia gikan sa langit. Kay kung nag-uwan pag Biblia makaingon ta, doon na dayon printing press dito. Wa man nganong namugna man ang Biblia. Magaigsunan under sa history ang atong Santo Papa nga si Papa Damaso I, because ang Bible technically, if you will dissect the meaning of Bible, technically kadto mga manuscripts before nga nagkatag pa, dili pa matawag og Biblia technically. Why? Kaya ang meaning sa Biblia, mga libro kana nga gitapok, and it is composed of books, Old and New Testament, and received by the Christian as a divine revelation. So nga naman nga nahimo man ang Biblia. Ang responsable mao ang simbahang Katoliko. Si Papa Damaso I nagsugo sa iyang sekretaryo nga si Saint Jerome. Si Saint Jerome usa ka pari kana nga mao sekretaryo sa Santo Papa. Iyang gisugo kinsa man si Papa Damaso I, siya mo ika-37 na Santo Papa sa simbahang Katoliko. Unya si Papa Damaso I nga ika-37 sa Santo Papa, nagsugo siya ni Saint Jerome nga maghimo tag Biblia atong i-gather ang tanan nga mga manuscripts. Atong i-compile o himuon atong Biblia. So si Saint Jerome migather sa mga manuscripts dito sa Holy Land o iyang gikuha ang mga manuscripts niabot mga 35,000 ka mga manuscripts gigather tanan. Unya dayon miabot kadto og mga 24 ka tuig ang pagkolekta sa mga manuscripts. Unya ang mga manuscripts magud ang pinulungan Greek, Hebrew, Aramaic. Ang universal language of the church is Latin man. Ang language, international language ito Latin man, di kasabot St. Jerome. So nagtuon na po si St. Jerome. Pila katuig nagtuon? Iabot ko mga 4 years niya tuon. So gikan sa 24 katuig, tuon na po siya kumat katuig. Nakahibaw na niya, isigi, ayan ang isugdan at suwat ng Biblia. Bila katuig sinuwatay, 15 katuig. Bunting gabihan na yun, no? Hapit abot 50 katuig. Aron lang nga mahimo ng Biblia. Amen? Ang original Bible man ang Latin Vulgate. Na ako din, Latin Vulgate. No? Mo'y gihimo sa simbahang Katoliko. Ang simbahang Katoliko may naghimo ang Biblia. Niya, gibutangan dayon og kuan kay lisod pa man o kayo ng Biblia, gibutangan dayon og chapters ni Cardinal Hugo de Santo Caro. Unya, gibutangan mga verses ni Father Sanctis Pagdinos. Suwa na nalimpyo na ang Biblia. Pila ka libro ang original Bible ara sa Latin Vulgate nga 73 books. Naunsa mangitabuang nga migawas pa ng 66 books ang King James Version o Jehovah Version. Ang tubag tungod kay kadtong usa ka pari gihapon kanadto nga gitawag og si Martin Luther. Pari na si Martin Luther kini ni ang nigawa sa simbahang Katoliko. Duha ka buok ang iyang gitaban. Iyang gitaban ang madre nga iyang gihigugma dito sa kumbento, no? Na si Sister Catherine Bunburan na nagdagil ang pagbati ni Martin Luther Town. No? Kay wa pa mas madriha gud. No? So motong iyang gitaban si Sister Catherine Bunburan o kunya iya pong gitaban ang Biblia. Pagtaban niya iya na karong gi-revise mo na adunay King James Version 66 books. Kay iya na kanang gipang motos Martin Luther. Unya sa dihang si Martin Luther na mo na nagkupot sa Biblia, iya nang giingnan ang mga tao. Sola fides, sola scriptura. Buti pasabot, faith alone mao kuno makaluwas. O Bible alone mao kuno mga kaigsunan. Bible alone mao kuno ang authority. Ingon sa basa mo Biblia, kay ang Biblia lang ang otoridad. Ha? Basa mo Biblia kay
Ang pagtuo lagi magkaluwas. Basa mo. Kanang mga Katoliko, di mo pabasahon. At tanawan niyo mapare, di mo pabasahon. Kaya ganyan to, hindi daan matagbasa, ayaw magbasa Biblia. Kaya makabuang na. O, bitaw no? Magkatiguangan ba? Unya, karon lahi na, di pabasa man ta Biblia. O sa una na, ayaw magbasa, kaya makabuang. Si Martin Luther sa, di mo pabasahon. Ako, pabasahon yan muna ko, pabasahon mo Biblia. Basa mo, ama magkakita mo sa kamatuoran. Kaya mga Katoliko, dili pabasahon. Kaya nga mabiblia sa una magod kasagaran, wa man gud hubaras Bisaya, Latin pa man to sa una. Di ba niya ang man og magkabuang yun kayo nito sa Biblia. Panalitan ka ng giingon sa 2 Corinto 13:8, giingon dito. Non inimpusumus aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Unsa magulo to? Ati amo na, wato pasabot na si Vicente nagkutaw si Kwate. Walang dili pabasa. Okay, magkaigsunan mo to si Attorney Ropel Banyok sa atong igsoon nga nasa aktibo nga mi dipinsa sa atong katolikong pagtuo o sa siya ka 70 Adventist dati. Yang amahan o sa Adventista mo na siyang nahimo sa siyang Adventista. Nakamao sa kamatuoran mo na nga misulod na siya sa matuod nga iglesia. Ug mao ni siya nga atong iglesia karon nga iyang gipaambit nga kining Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mao gid siya ang original kung tinuod nga iglesia nga tinukod ni Kristo. Ang uban magreklamo man nga wala kuno sa Biblia o wala man tuod, pero kay ang bata nga matao dili ba ang bata nga matao sa sinapupunan sa inahan, pagawas ang bata wala pa nay pangalan. So ingadto pa na sa simbahan pabunyagan usa pa na siya magkahimo og pangalan. So mosab na ang atong iglesia nga gisunod diha kang Kristo, kay ang giingon ni Kristo, ikaw Pedro bato og ibabaw ning bato tukuron ko ang akong iglesia, iyang iglesia. Usara ka buok, dili daghan. Nya karon sa giingon ni Brother Ropel nga daghan na ka mga Christian denomination, daghan mga relihiyon nga moingon sila nga sila ang tinuod kay naswat sa Biblia ang ilang relihiyon. Pero di na tinuod. Tinuod ang ilang relihiyon naa sa Biblia naswat to kay ilang giparehistro sa Securities and Exchange Commission. So, pag-ulang, okay, diri sa tasa, kanin ang kuwan. Kaning Katolika, mga igsoon ka, wala ko ikapuno, kay daghan nga pinagreklamo ng Katolika o Katoliko, Grigo, man siya nga pulong, kanin ang, sa Grolier Encyclopedia, nagingon to, this is the divine society founded by Christ, was endowed by the authority of the Holy Spirit in the day of Pentecost. Mao na siya ang mga kaigsunan ko. Si Jesus Christ nagtukod. Nya which has communion with the Bishop of Rome nga konektado ta sa obispo o sa mga sa Roma. So mao na siya ang giingon nila nga ang complaint ni atong mga kuan nga nahimo kuno ang Katolika niadtong 107 AD kay si Saint Ignatius. Pero okay kung si Saint Ignatius ang nagbutang ani nga pangan nga mga kailapon Katolika kung Katolikos sa kuan, kay si Saint Ignacio si appointed siya ni Saint Peter, siya konektado tangat to kan Saint Peter. Muna sa debate ni Father Darwin nga nagkaduol tangat to sa punuan. So muna siya ang tinuod. Og ato ikumparar sa ila mga 1914, mga 18, layo kayo ang ato mo'y tinuod. Kung reklamohon ba nila nga wa gyud dito magsukad. So mao na siya nga makailapon Katolika. Og diri sa Apostolika mga kaigsunan ko, mo na nga apostolika kay nagsukad sa mga apostolis. Si Pedro ang unang gitagaan. Si Pedro ang pangalan ani ay si Simon or Simon. Pedro. Ay nga Simon, ibabaw ni bato mo naghihimo siya ni Pedro. Ang Pedro bato, bot pasabot. So mo na siya unya ang koneksyon nato dito kang Pedro hangtod karon 266 ka Santo Papa nga nakatulbok sa generator nga mo si Kristo ang aton tinuhan. Inig-switch on nato sigurado mo siga. Ang ila bag-o lang 19 or sa 18 or mga 15 si Martin Luther nagsukad o walay koneksyon, bugto ang ilang koneksyon bisa pa kung saan nagtulpok, bisan pa kung saan nag-switch on di gyud mo siga.
So muna siya, mga kaigsunan ko, ang pagka-apostolika tungkol kay nagsunod ka Pedro. Og diri sa Roma, mga kaigsunan ko, nalasan ko igamay ikadugang kang Attorney Rufil. Ingon niya nga mong gikan siya padong sa Espanya kay sa Roma, gikan man ni sa Jerusalem ngadto sa Roma, og namabasa man nato nga niabot sa Roma, umo na siya nga Romana. Oh, kay diya sa Jerusalem, mga kaigsunan ko, sa Juan 1:11 wala dawata sa iyang lugar, og sa buhat 8:1 ang simbahan sa Jerusalem gilutos, og sa Mateo 21:43 Jerusalem gidumala sa mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo may murag bida kayo. Mo na siya nga mo na niya gingon nga to magidala nga to sa Roma. O niya pagkabot sa Roma namunga sa bunga niya. So mo na siya dira nga naa nga to sentro karon sa Roma. O niya katong miingon nga miabot sa Espanya. O tinuod na mga kisuan ko to istorya ni Attorney Rufil Banyok nga adto sa Espanya. Kay diha sa Mateo 16:10 gikan sa silangan ngadto sa kasadpan ang paglawig, ang pagdagan ani sa atong tinuhan. So ang silangan di aman sa Middle East, so padong ato sa Roma kasadpan, og ingon man kasadpan gyapon ngadto sa Espanya. O sa Roma 15:28 mugikan ako paingon sa Espanya. So ning ambot sa Espanya ang Kristyanismo. Unya ang Espanya, mga kison ko, laganap ang Kristyanismo dito sa Espanya. Og mo na nga natong September 17, 1519, gikan sa Sanlúcar, sa Sibili, Espanya. 1 year and 1/2, usa ka tuig ug tunga, nga naglawig, pinaagi ni Ferdinand Magellan. Latas Atlantic Ocean, Pacific Ocean, hantod nga miabot dinhi sa Pilipinas. O diin sila modunggo dito sa Humonhon. Asa man yung Humonhon? Isla sa Samar. Ganun sa March 16, 1521. So man siya ang pagdunggo din sa Pilipinas. Isla sa Samar, Humonhon. Sakop sa Region 8. Unsa man ang Region 8? Liti ang Samar. Okay. Ato sa March 31, 1521. Diin sila modunggo. Isla sa Leyte. Limasawa. Dito sa Lamidonggo, isla gyapon, mga kaigsunan. Og dito nahitabo ang pirmirong misa ni Father Pedro de Valderrama, Easter Sunday, Domingo, mga kaigsunan ko. So gikan sa punuan nga si San Pedro, og ang nagmisa dinha sa Limasawa, Pedro gyapon. Pedro de Valderrama. So sa ato pa bato o mo ni siya ang giingon ni Kristo. Unya pagka April 14, 1521, the first baptism, namunyag sila dito sa Cebu. O doon ay nabunyagan nga 40 ka mga lalaki. O pagkahapon doon ay 210 ka mga babae na convert sa Kristyanismo. Pinaagi ni Father Pedro de Valderrama ang nagdala sa Kristyanismo dinhi sa Pilipinas. Umayon sila, Magellan mo kung nagdala. Okay, si Magellan man ang leader. Pero ang nagdala gyud sa pagwali kung sa paghatag og doktrina si Father Pedro de Valderrama. So man na siya kay sila ang gitugutan, gitagaan og pagkuan gikan sa mga apostolis hangtod sa pagkakaron nga naa sa atong mga leader sa atong simbahang Katoliko. Mo na siya, mga kaigsunan ko, nga pagka April 21, 1521, giugbok ang cross ni Magellan dito sa Cebu. Nasa dool sa Santo Niño nga Cathedral, kung simbahan. Inyo makita diha ang original nga cross, sign of Christianity, nga giugbok diha sa Cebu. Pagka April 27, 1521, Magellan, 20 of his men killed in Mactan. Kay wa man dawatan nila Lapu-Lapu dito. So dito, nagtapos ang history ni Magellan. Pero ang Kristyanismo milaganap sa Pilipinas. April 28, 1565, naagian ang Santo Niño nga giregalo ngadto kang Rahaw Mabon o kang Reyna Amihan. Giregalo ni Santo Niño nya naagian sa pag-abot sa Agustinian soldier nga naagian ni sa usa ka sundalo, naagian ang Santo Niño. Ug mo na karon
nga nasa Cebu. Ug mao ni sang gidumog sa mga daghan nga mga Kristiyanos. Mo nagabisan pag unsaon nilang atake nato mga Katoliko di gyud mapugong. Labi na nag-abot na sa pagkainero magsinulog na dili gyud sila mabangbang ang atong mga kaigsunan nga Katoliko. Moduol gyud tungod kay unsa may buot ipasabot nga mga naman sila. Ang ilang mga pangandoy, ang ilang mga gihuna-huna, ang ilang mga wishes nagkatotoo. So sa parehas po na dito sa Manila sa Black Nazarene. So muna mga kaigsunan ko. Okay. Naagian, okay. Sa gikan sa 33 AD, doon na 1,987 years ang atong gidugayon, gikan dito sa 33 AD. Og doon na natigom nga nagkadaghan nga 1.3 billion og ning garon nga ni increase 1.7 billion Catholics worldwide. Mo na siya unya ang ato di sa Pilipinas doon na tayo 87.2 million ka mga Katoliko, Kristiyano, dili lain nga tinuhan. Mo na siya makaigsunan ko unya nagsunod-sunod ang mga pag-abot sa 1578 ning abot ang mga Franciscan. Pagka 1581 ning abot ang Jesuit, ang mga Jesuitas, ang Society of Jesus. Pagka 1587 ning abot ang Dominican. Pagka 1606 ning abot ang Recoletos. Pagka 1665 the final Spanish expedition reached in Leyte, led by Catuna or si Catuna from the Filipino. So muna siya mga igsunan ko, pagkada kong swerte o buinas nato dinhi sa Visayas o sa Region 8 o niya sa ato sa Leyte, sakop man siya ang Leyte, labi na ang biliran nga nari sakop man sa Leyte. So muna siya ang Kristyanismo dinhi gid sa ato sa Region 8, Samar nga sa Leyte. O niya ni ngadto sa Cebu. O niya ang pinising ni Magellan dito siya sa isla sa Mactan gipinising. Kay isla sa Humonhon, isla sa kinini ang Limasawa sa Leyte og isla sa Cebu. Dito siya nahuman. Pero ang Kristyanismo milaganap. Nya miabot pagka 1679 ngadto sa Panay Island, submit to the to Spanish conquered by Juan Salcido and Manila, Luzon, Bigan. So mga kaigsunan ko, klaro ang atong Kristyanismo dinhi sa Visayas nagsugod. Kay ang una na relihiyon na may mga relihiyon na kasulo dire, ang dito sa Sulu, sa Hulo, sa kuano siya ang dito nga may pasok dito nga relihiyon ang Islam ni Sheikh Kamrimul Makdum dito sa isla sa Hulo, Sulu. Unya ang sa Luzon mga kaigsunan ko nasud na pod sa Buddhism sa mga Inchik. So ang ato dinhi sa Pilipinas, dinhi sa Region 8 nagsukad ang Kristyanismo hantod nga mikanap o kuyanap mi Katoliko milaganap, Katoliko laganap na siya nga milukop sa tibuok Pilipinas ang Kristyanismo. So mo na siya mga nagsukad sa 33 AD, naglawig ang aton tinuuhan nga Katoliko nga walay kauban lain kundi ang Biblia lamang nga nabuo nahimo nga ginganlan og Biblia niadtong 384 AD. Ginganlan na ni siya nga Biblia. Kay mga kuan siya linukot nga basahon. Nahimo siya nga Biblia, naglawig ni Biblia andala hangtod pag-abot sa October 31, 1517 ni Martin Luther nga mibulag sa Katoliko. O gikan kang Martin Luther ning abot ang Baptist 1605, sundan sa Methodist 17, sundan sa SDA 70 Adventist 1863, gisundan sa Mormons 1830, gisundan sa Saksi ni Jehovah din mo ni relihiyon ni Father Bradford Alima 1870, pagka 19 dihan miabot ang Pentecostal kani born again Christian, dihanan sila hantod nahimo ang mga lokal nga pundok din sa Pilipinas 19 centuries na mga igsunan ko. Evangelical, Aglipay, Gregorio, INC 1914, UCCP, United Church of Christ, pundok sa mga prisa, PBMA, sa daghan pa ng mga igsunan ko. Jesus Miracle Crusade, Jesus is Lord, AD Villanueva, ADD, ang dating daan, Elias Soriano,
Kingdom of Jesus Christ ni Apollo Kibuloy, Church of Most Reverend Benjamin Toril, Apostolic Catholic Church ni Ingkong Toril. So daghan kayo nga mga local kayo nga himo din sa Pilipinas 19 centuries na mga kahigsunan ko. Unya mo ingon sila, ang amo tinuod kay naas Biblia nasulat pero dili tinuod. Okay, wala na tayo oras. Salamat sa inyong pagpaminaw. Sa ngalan samahan sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen. Dalaygon nga Dios nagadaig salamat kanimo nga ang imong Balangis Espiritu Santo magakanunay magalamdag sa among kaisipan aron pagsangyaw nini nga ebanghelyo sa kaluwasan. Nagpasalamat sab kami nadto mga tawo nga may mga kasing-kasing diin matabang nini aron pagpalawag tining atong pagsangyaw nining ebanghelyo sa kaluwasan. Kining tanan akong ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen. Okay, kininyo gison sa kainan. Nestor Sokwano Kaliao Manamilit. Magkita tas Domingo po. Bye-bye. Ang buhay na handog. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.